Ang buhay ng mapayapang araw ay naging napakainit. Ang sining ng espada, tandaan, ang key Oscar's word art, ay hindi malinaw, maaaring isang partikular na teknik ni Izaha mula sa nakaraan. Na sumusunod sa kaluluwa ang pinakaunang hakbang. Bigla, nakaramdam si Pinunuyong ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Tinanong ng lalaki, Pinunuyong, kung paano natutunang gawing iyon ng batang lalaki, Izaha. Hindi naman niya ipinakita ang kanyang lakas. Sinabi ni Izaha, na malamang hindi niya, Pinunuyong, maiintindihan. Kahit ipaliwanag pa niya ng detalyado. Bakit mo kailangan ang sandata ng Bloodhound? O gusto mo bang palabasin na naglaban kayo? Halos tama ka, isip ni Izaha. Papalabasin ni Izaha sa lahat na ang Bloodhound ay tatakas pagkatapos siyang, Pinunuyong, patayin. Humingi ng tawad ang lalaki, Pinunuyong. Ibibigay niya, Pinunuyong, ang kahit anong naisin ng kanyang kaluluwa, Izaha. Kaawaan lang sana siya. Matutulungan ng lalaking ito, Izaha, ang kanyang, Pinunuyong, pamilya. Kung ibebenta niya, Pinunuyong, ito ang yaman, maaari siyang kumita ng higit sa 30,000 taels. Tanong niya, Izaha. Naglalagay ka ng kondisyon sa akin. Hindi mo ba naiintindihan ang posisyon mo ngayon? Kung kaawaan kita, mapapasa iyo ang lahat ng mayroon ako. Hindi iyan mga mumurahing bagay lamang, simula pa lang iyan. At kung papatayin kita, wala kang makukuha. Dahil hindi mahahanap ang mga iyon ng kusa. Narinig ni Izaha ang sinabi ni Pinunuyong kanina. Tungkol sa Jianghu na mayroon lamang malalakas at mahihina. Walang pangatlo. Ang malalakas ay nabubuhay at ang mahihina ay namamatay. At siya, Pinunuyong, ay marahil hindi kabilang sa malalakas. Tapos na si Izaha sa kanya. Maaari mo nang kalimutan siya. Pumasok si Jin Muhui sa silid. Nagulat siya na ang patriarka, Pinunuyong, hindi patriarka ba? At ang Bloodhound ay patay na. Ang batang senorito, Izaha, ang mag-isang pumatay sa kanila. Binati ni Izaha ang lalaki, Jin Muhui. Mula ngayon, siya na ang magiging pinuno ng angkan ng Yong. Kinabukasan, nakatakdang makipagkita ang batang senorito kay Guantae. Sinabi ng katulong na pagkaalis ng lalaki, Guantae. Naghintay lang siya, Izaha, nang ganoon buong gabi nang walang tulog. Mukhang nag-aalala si Guantae para sa kanya. Sinabi ni Izaha na gutom siya. At nag-alok na kumain. Inutusan ni Guantae ang babae na dalhan sila ng pinakamamahaling putahe ng kanilang establishmento. May mga chismis na pinatay ng Bloodhound. Ang pinuno ng sindikato ng Yong, Pinunuyong. At tumakas kasama ang yaman nito. Hindi iyan totoo, hindi ba? Tanong ni Guantae. Tinanong ni Izaha, may nangyari bang ganito? Iniisip ng alalay, Guantae, na ang batang senorito ang gumawa nito. Ngunit hindi ba siya, Izaha, mismo ang nagsabi na gawa iyon ng Bloodhound? Sa isang banda, totoo iyon. Ang batang senorito, Izaha, ay hindi kayang talunin mag-isa ang pinuno ng Yong. At ang Bloodhound. Siguro nagkataon lang na nandoon siya, Izaha. At may nangyaring ganito bago siya dumating. Tinanong ng lalaki, Izaha, may katuturan ba yan sa iyo? Sinabi ni Guantae na lohikal iyon. Ngunit hindi maaaring ganoon lang ang pagkakataon. Sinabi sa kanya ng batang senorito kanina. Napapatayin niya sila. Kung gayon, lumalabas. Naninakaw niya, Izaha, ang yaman. Na di umano'y tinakasan ng Bloodhound. Sinabi ni Izaha na hindi niya ito ninakaw. Ito ay kabayaran. Nag-utos si Pinunuyong napatayin ang kanyang mga magulang. Si Guantae mismo, siya, Izaha, at lahat ng miyembro ng kanilang pamilya. Sinubukan niyang wasakin sila. At kunin ang lahat ng pag-aari ng kanilang pamilya. At magkano ang kinuha ng batang senorito? Pero huwag mong hayaang lumaki ang ulo mo. Sinabi ng batang lalaki, Izaha, na maaari niyang sabihin kung interesado siya, Guantae. Sinabi ni Guantae na ayaw niyang marinig iyon. Hindi ba't sinasabi na kapag masyadong maraming sikreto ang alam ng isang tao? Siya ang unang namamatay? 32,000 taels. Kung nanatili pa siya, Izaha, nang mas matagal sa sindikato ng Yong. At nagsimulang magbenta ng iba't ibang bagay. Maaari siyang kumita ng mas malaki pa.
Ngunit hindi niya ginawa. Maraming hindi inaasahang kahihinatnan ang maaaring mangyari. At maaaring mabunyag ang kanyang pagkatao. Kung magiging sakim siya ng walang dahilan. Napagtanto ni Jin Muhui na ang batang senorito ay ang tagapagmana ng pamilyang bae ng espada. Napagkamalan niya itong natutulog na dragon na nagtago ng kanyang kakayahan sa martial arts at nanumpa ng katapatan sa kanya. Siyempre, hindi tanga ang lalaki Izaha para maniwala sa impulsibong debosyon na ito ng 100%. Mananatili lang siyang may distansya at gagamitin ito. Pinatay din ba ng batang senorito si Yonggaik? Sumagot siya, Izaha, ng naaawa ka ba sa kanya kahit pagkatapos ng ginawa niya? Bata pa kasi ang gago. Ano ang kinalaman ng edad sa mabuti at masama? Bata ka man o matanda. Kung gumawa ka ng bagay na karapat-dapat sa kamatayan, dapat kang mamatay, sabi ni Izaha. Ito ay para malaman ni Guantae na pinatay niya si Yonggaik dahil sa kanya, Guantae. Noong araw na iyon, tinangka ni Yonggaik na patayin ang batang senorito dahil kay Guantae. Plano niyang, Izaha, sanayin siya, Guantae, sa martial arts mula ngayon. Hindi martial arts na ginagaya lang niya, kundi tunay na martial arts. Sinabi ng alalay na kahit gusto niya. Hindi ba huli na para matuto ng martial arts? Magiging 25 na siya ngayong taon. Sumagot ang lalaki, Izaha. Ipaubaya mo na lang sa akin. Napagtanto ng leader, Izaha, na medyo matanda na siya, Guantae, para sa martial arts. Ngunit kung siya, Izaha, ang magiging guro niya, ang kakulangan niya sa edad ay maaaring mapunan. Pag-isipan mong mabuti bago mo ako sagutin. Dahil ito ay isang desisyon na makakaapekto. Hindi lamang sa iyong buhay. At kaya, gusto mo bang matuto ng martial arts mula sa akin? Malinaw na sinabi ni Guantae na sumasang-ayon siya. Dahil nagbago ang amo dahil sa insidenteng ito. Naramdaman niyang gusto rin niyang magbago. Sinabi ng batang lalaki, Guantae, sa batang senorito na siya rin. Ay gustong magbago tulad niya. At gagawin ang anumang kinakailangan. May isa pa siyang tanong. Bakit napakabait ni Guantae sa kanya, Izaha? Dati siyang, Izaha, isang piraso ng tae. Sumagot ang alalay na nangyari na ito dati. Ang batang senorito ay mabuting tao at may mabuting ugali. Noong siya ay 15 at si Guantae ay 1-0. Nagkasakit siya, Guantae, ng malubha. Napakataas ng lagnat niya na nawalan siya ng malay. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, halos walang malay. Si Izaha ay naglalagay ng malamig na tuwalya sa kanyang noo. Hindi pa rin niya malimutan ang nag-aalalang tingin na ibinigay sa kanya ng batang senorito. Noon, ni bago. O pagkatapos noon ay hindi na siya tiningnan ng ganoon kaseryoso. Napakakatanga na isipin na si Guantae ay nakatuon pa rin sa mga ganoong bagay, isip ni Izaha. Para sa ilang tao, ang mga bagay na ito ay maaaring maging isang hindi malilimutang karanasan. Sinabi ni Izaha na ang martial art na kanyang matututunan ay ang 7 teknik ng Timog Karagatan, 7 techniques of the South Sea. At ngayon, hindi ka na aking alalay. Mula ngayon, ang batang ito ay aking tauhan. Narinig ni Guantae na ganito yumuko ang mga tao mula sa Jianghu na nag-aaral ng martial arts. Sinabi ni Izaha, tama iyan. Magaling ka dyan. Gayunpaman, hindi siya, Izaha, kukunin bilang isang apprentice. Ang ginagawa niya ay parang pagtuturo lang sa kanyang mga tauhan ng ilang galaw. Sa tingin ko maaari pa rin niyang tanggapin ang aking pasasalamat na pagyuko. Nagulat si Patriarka Bai nang marinig na tinangka silang patayin ni Pinuno Yong sa pamamagitan ng pagpapakilos sa mga palaboy. Sinabi ni Izaha na mas masama pa pala ito kaysa sa inaakala nila. Kung hindi dahil sa Bloodhound, mapapahamak sila ng malaki. Naniniwala ang ina ni Izaha na tinulungan sila ng langit. Ito ay isang malaking biyaya para sa kanilang pamilya. Sinabi ng lalaki, Patriarka Bai, na gayunpaman. Dapat nilang bayaran ang utang sa sindikato ng Yong. Inakala ng batang senorito na sasabihin niyang iisipin niyang may utang sila sa sindikato ng Yong.
Hindi kayong gaik ang orihinal na dahilan ng utang. Umaasa si Izaha na hindi masyadong nagalit si ama. Sinabi ng lalaki, patriarka bae, na ayos lang. Bumaba ka na at magpahinga muna. Unang sinabi ng lider, Izaha, ang salitang ti ama. Dahil pinalaki siya ng kanyang ina ng mag-isa mula pagkabata. Wala siyang ama sa kanyang nakaraang buhay. Kahit na ito ang unang beses na sinabi niya ito. Hindi niya naramdaman na ito ay masama. Tinanong ni Commander Seo Pyong. Ano itong sako? Sumagot ang lalaki Izaha. Na ito ang 3,000 taels na naipon niya sa ngayon. Ngunit paano mo nagawang makatipon ng ganyang halaga? Sinabi ni Izaha. Nainipon niya ito sakaling kailanganin niya pagkatapos ng kasal. Gayunpaman, bahagi ito ng 32,000 taels. Na natanggap niya mula kay Pinuno Yong. Binibigay lang niya ang ganitong halaga. Sakaling maghinala siya, Seo Pyong. Tinanong ng lalaki, Seo Pyong, bakit mo ibinibigay sa akin ang perang iyan? Kung gayon, gamitin mo ang pera at ayusin muli ang pangkat ng espada. Pataasin mo rin ang kanilang buwan ng sahod. At kumuha ng mga bagong manggagawa na hindi natin nagawang kunin noon. Tinanong ni Seo Pyong, sa tingin mo ba nananatili kami dito? Dahil sa pera? Alam ng batang senorito na hindi ito totoo. Ngunit hindi natin maaaring hayaang magdusa ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Dahil sa pera. Sinabi ng commander na naiintindihan niya. Kung gayon, ibigay mo ang pera sa pinuno ng pamilya, Patriarka Bai. Hindi sa akin. Iniisip ni Izaha na hindi tatanggapin ng lalaki, Patriarka Bai, ang pera. Ang kanyang ama ay nagbibigay sa kanya. Sa pagkakaalam niya, Izaha, si Seo Pyong ay isang tapat na tao. Kahit nabigyan siya ng pera ng kanyang ama. Para ayusin muli ang pangkat dahil naniniwala siyang, ang ama, na kaya niyang pamahalaan ang pangkat ng espada. Laging tumatanggi si Seo Pyong sa pera. Na sinasabing gusto niyang bayaran muna ang kanyang utang na loob. Siya at ang pangkat ng espada ang gulugod ng kanilang pamilya. Kung babagsak ang commander at ang pangkat ng espada, babagsak din ang kanilang pamilya kasama niya. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ang gulugod ng pamilya ay ang patriarka. Hindi ang pangkat ng espada. Sinabi ni Izaha na tama siya. Ngunit hindi ba ang pangkat ng espada ang nagbibigay sa patriarka ng pagkakataong maging gulugod ng pamilya? Pakiusap, tanggapin mo ang pera. Para din ito sa kapakanan ng patriarka. Sinabi ni Seo Pyong, sige. Ipinapangako ko na. Gagastusin ko lamang ang perang iyon para sa pangkat ng espada. Yumuko si Izaha at nagpasalamat sa pinuno ng pangkat. Hindi tulad ni Guantae, hindi na kailangang makipagnegosasyon ng marami dito. Magpapakita siya mismo ng mga resulta. Ilang araw ang lumipas. Gumanda ang kapaligiran sa pangkat ng espada. Ngunit hindi lamang doon, kundi ang buong pamilya ay naging mas masigla. Marahil dahil siya, Izaha, na dating tamad, ay nagbago. Nang kumalat ang kwento, na binayaran ng lalaki, Izaha, ang mga naantalang sahod. Ng pangkat ng mga mandirigma ng espada, nagbago ang nilalaman ng mga usapan. Sa kanyang likuran, at isang anunsyo ang ginawa para kumuha ng mga bagong mandirigma. Sa pangkat, gayunpaman, ang problema ay ang kanyang panloob na ki, internal chai. Maliban sa oras na ginugol sa pagtulog, inilalaan niya ang lahat ng kanyang oras sa paglinang ng martial art na heavenly mind circulation, na nag-ipon ng panloob na ki ng 3 beses na mas mabilis kaysa sa normal na paraan ng paglinang. Sa kabila nito, nakapag-ipon lamang siya ng napakaliit na halaga. Mayroon lamang isang solusyon ngayon. Kailangan niyang mapataas kahit papaano ang bilis ng pag-ipon ng panloob na ki. Sa pamamagitan ng pag-alis ng harang sa kanyang daluyan vessel upang mabuo at makontrol ito. Kaya kailangan niya ng isang elixir. May natitira pa siyang 29,000 taels. Maaari ba talaga tayong makabili ng elixir gamit ang perang ito? Ang ating bida ay nagtungo sa Jinan, isang sangay ng black market. Tinanong ng lalaki, tindero, anong uri ng elixirs ang interesado ka? Mga tableta o halamang gamot? Sinabi ni Izaha na hindi mahalaga iyon.
May kasabihan sa Jianghu na ganito ang sinasabi. Ang mga bagay na wala sa black market ay mga bagay na wala sa Jianghu. Kung hindi niya ito mahahanap dito, hindi niya makukuha ang elixir gamit ang pera. Sa loob ng ilang panahon, sinabi ng lalaki na napakaswerte niya. Ang kanilang sangay ay walang anumang elixirs. Sa nakalipas na 6 na buwan. Gayunpaman, 2 araw na ang nakalipas ay may dumating na elixir. Ito ay 1,000 taong gulang na halamang gamot. Isang halamang gamot na kilala na nagbibigay ng 1 tandang bawas 15. Taong supply ng panloob na ki. Sa kanilang panahon kung saan bihira ang mga elixirs, hindi madaling makakuha ng ganito. Humingi ang lalaki ng 44,000 taels para dito. Ngunit kulang ng 15,000 taels ang lalaki, Izaha. Marahil, ito lamang ang pagkakataong makakabili siya. Isinasaalang-alang kung gaano kahirap makakuha ng mga elixirs. Sa kanilang panahon, kahit hindi niya ito bilhin, mabebenta ito ng napakabilis. Sinabi ng lalaki, Izaha, na hindi siya nakapagdala ng sapat na pera. Kaya kailangan niyang bumalik sa susunod na pagkakataon. Tinanong ng matanda, tindero, kung bakit niya kailangan ang elixir na ito. Sumagot si Izaha na siyempre para lumakas. At ano ang mangyayari kung lumakas ka? Kamakailan lamang, isang batang senorito ang natauhan. Matapos maging mangmang sa buong buhay niya. Gusto kong ipakita ang aking paggalang bilang anak, filial piety. Sinabi ng matanda na iyon ang pinakakatawa-tawang bagay na narinig niya. Dahil sa kanyang uri ng negosyo, wala ni isang tao na nagpapakita ng paggalang bilang anak sa mga taga-Jianghu na sumubok bumili ng elixir. Naiintindihan ng batang senorito ang ibig sabihin ng matanda. Dahil ganoon din siya noon. Nang nahuhumaling sa pagpapalakas, walang pagpipilian kundi baliwalain ang mga nasa paligid mo. Nang maging pinakamalakas siyang tao sa mundo, sinubukan niyang tuparin ang paggalang bilang anak, na hindi niya naipakita sa kanyang ina. Gayunpaman, huli na ang lahat. Hindi niya ito nagawa. Napakasama para kay Izaha. Mukhang pinalampas niya ang pagkakataong maging isang karapat-dapat na anak. Biglang sinabi ng matanda na maghihintay siya ng 1 araw. Kung makakalikom siya, Izaha, ng sapat na pera sa panahong iyon, ibebenta niya ito sa kanya. Siya, ang matanda, ay isang taong naniniwala na bawat elixir ay may karapat-dapat na may-ari. Patunayan mong tama ang matanda. 3 araw na ang lumipas sa ipinangakong 1. Naubos na ang oras at hindi pa rin siya makalikom ng pera. Kung pipigain niya ang lahat ng perang makukuha niya mula sa sindikato ng Yong, maaaring kumita siya ng 15,000 taels. Gayunpaman kung mangyari iyon, ang kanyang relasyon kay Jin Muhui ay babagsak. Iisipin niya, Jin Muhui, na siya, Izaha, ay isang linta na sumisipsip ng pera. At magkakaroon siya ng ibang mga iniisip. Ngunit may mga plano pa rin siya para sa sindikato ng Yong. Kaya hindi pa huli ang lahat. Sinabi ni Guantai na may bumabagabag sa batang senorito. Kamakailan? Tama ba ako? Ang lalaking ito, Guantai, ay halos kasing talino ng kanyang dating alalay. Na si Galsarien, tandaan, hindi tiyak kung si Galsarien ay mula sa Return of the Crazy Demon. Maaari kayang gusto mong makita muli ang anak ni Pinuno yung gaik. Mukhang naiintindihan ni Guantai kung ano ang nararamdaman ng lalaki, Izaha. Isang sangay ng alyansa ng Murim sa Shifu, tandaan, maaring ibang lugar ito. Gumastos si Izaha ng 1,000 taels para sa maskarang ito. At nagbalak kayo upang hindi siya makilala. Ang dahilan kung bakit nangutang ang angka ng bay ng 20,000 taels mula sa sindikato ng Yong ay hindi dahil gusto niyang hulihin ang kriminal, Guakduso, na may pabuya, kundi dahil nauwi siyang bihag nito. Sinabi ni Guantai na nawalan sila ng maraming pera. Dahil sa gagong iyon, Guakduso, noong panahong iyon. Ang lalaking iyon, ang dating Izaha, ay napakalaking tanga. Napakaraming dapat harapin. Kung hindi dahil sa pamamagitan ng dakilang mandirigmagong, Gong Jinha, ang pinuno ng sangay ng Shifu ng alyansa ng Murim.
Nakaraniwan nilang nakakasalamuha. Mawawalan sana siya ng buhay. Makikisalamuha ba ang isang tao na pinuno ng isang sangay ng alyansa ng Murim sa isang napakatangang bata? Alam ni Guantae na nagbigay ang patriarka ng 15,000 taels kay Guakduso at 5,000 taels kay dakilang mandirigmagong. Bilang tanda ng pasasalamat, tumatanggap ba ng suhol ang pinuno ng sangay ng alyansa ng Murim? Ano man ang nangyari, ito ang huling dagok sa pananalapi ng kanilang pamilya. Ngunit nahuli ba si Guakduso? Wala pang naririnig si Guantae tungkol sa pagkakahuli nito. Tinanong ng lalaki, "Gwardiya, sino ang hinahanap mo?" Sumagot ang lalaki, "Izaha. Naparito ako para hanapin ang tagapamahala ng sangay." Tinanong ng gwardiya kung saan siya galing. Sumagot si Izaha na galing siya sa sektang makalangit na talim, Heavenly Blade Sect. Sumagot ang lalaki, "Gwardiya, nabibigyan niya ito ng 1 minuto. Sa kasalukuyan, ang sektang makalangit na talim ay bahagi ng 5 puwersa ng gitnang kapatagan, 5 forces of the Central Plains, na binubuo ng 5 pinakamakapangyarihang puwersa ng Jianghu. Kung hindi dahil sa kanya, ang pinuno ng sekta, ang 5 paksyon, ay maaaring naglaban para sa pangingibabaw sa gitnang kapatagan. Bilang resulta, alam ng leader, Izaha, ang mga panloob na pangyayari ng 5 puwersa ng gitnang kapatagan, tulad ng likod ng kanyang 5 daliri. Sa kanila, ang paksyon na pinakaangkop para sa kanyang balakayo ay ang sektang makalangit na talim. Ang dahilan ay simple, si Mabonggi. Ang pinuno ng sekta ay may komplikadong problema sa mga babae. Kaya mayroon siyang higit sa 1-0 babae at 1-0 supling. May tsismis na kahit ang pinuno mismo ng sektang makalangit na talim ay nahihirapang kilalanin sila. Ang mga gwardiya ay talagang magulo. Sinabi niya, Izaha, na galing siya sa sektang makalangit na talim. Habang nakasuot ng mamahaling damit, pinapasok siya ng gwardiya nang hindi man lang tinitingnan ang kanyang pagkakakilanlan. Kung ang lalaki, Izaha, ay isang assassin na pumarito para patayin ang pinuno ng sangay, patay na sana ito ngayon. Bati ng lalaki, Gong Jinha. Sinabi mo bang galing ka sa sektang makalangit na talim? Paano ka maaaring tawagin ng matanda? Sumagot siya, Izaha, na ang pangalan niya ay Ma Ingchong. Ang kasalukuyang pinuno ng sekta ay kanyang tiyuhin. Nakinig ang matanda, Gong Jinha, tungkol sa kanyang kahanga-hangang pangalan. Isang karangalan na makilala siya. Talagang mayroong Ma Ingchong. Namumuhay siya ng mapag-isa. Kaya kakaunti lang ang alam ng mundo sa labas tungkol sa kanya. Naparito ako sa inyo dahil may mahalaga akong sasabihin sa inyo. Ang aming pamilya ay may tinutugis na isang tao. Nang masundan namin siya, nalaman naming may hawak siyang bihag sa lugar na ito. At may mga tsismis na ang matanda, Gong Jinha ang namagitan noon. Marahil si Guakduso iyon? Ngunit bakit siya hinahanap ng dakilang mandirigmang ng sektang makalangit na talim? Sumagot ang binata, Izaha bilang Ma Ingchong, na nakagawa ito ng malaking kasalanan. Lahat ng mandirigma sa kanilang pamilya ay tinutugis siya. Anong malaking kasalanan ang nagawa ng gagong iyon? Laban sa sektang makalangit na talim? Sumagot si Ma Ingchong na ito ay isang panloob na usapin. Kaya hindi niya masabi iyon. Gayunpaman, ito ay isang napakahalagang issue na maging ang mga nakatatandang miyembro ng kanilang pamilya ay binibigyang pansin. Kaya siya naparito ng nagmamadali nang hindi sila binabalaan ng maaga. Dahil lumabas na ang kanilang pamilya. Ang paghuli sa gago ay ilang oras na lang. Magiging tapat ako sa tagapamahala ng Sangaygong. Gusto kong mahuli siya bago ang iba pa sa aking pamilya. At gusto kong patunayan na ang aking kakayahan ay mas mataas kaysa sa ibang tagapagmana sa pamilya. Bukod dito, hindi ba't gusto mo ng promosyon sa punong tanggapan, staff? Kung tutulungan mo akong mahanap si Guakduso, ipapadala kita sa punong tanggapan. Alam ng lalaki, Izaha, na maraming pinuno ng sangay ang nangangarap na makapasok sa punong tanggapan ng alyansa ng Murim. Isipin mo na lang na mayroon silang suporta ng sektang makalangit na talim. Kailangan din niya, Izaha, ng isang taong mapagkakatiwalaan niya.
Sa punong tanggapan ng alyansa ng Murim. Ipinapangako ko sa iyo, sabi ni Maing Chong. Sa ngalan ng sektang makalangit na talim. Gayunpaman, dapat mong malaman sa lalong madaling panahon. Dahil wala na akong gaanong oras na natitira. Para samantalahin ang pagkakataong ito. Ipinakita sa kanya ng matanda, Gong Jinhak, ang larawan. Ipagbibili ng gagong iyon ang sarili niyang anak para sa sugal. Mahahanap siya sa pamamagitan ng paghahanap sa mga sugalan sa Jinan. Sinabi ni Maing Chong kung mahuli siya. Tutulungan kitang maging pangalawang pinuno, vice leader. Sa punong tanggapan ng alyansa ng Murim. Sinabi ni matandang Gong. Napaglilingkuran niya ito ng buong puso. Gayunpaman, dapat itago ang usapin bilang lihim. Dahil hindi ko maaaring. Hayaan na mahuli siya ng ibang miyembro ng iyong pamilya. At may pabuya sa kanya. Hindi ba? Sinabi ng matanda na 5,000 taels ito. Sinabi ni Maing Chong, 20,000 taels ay mahusay. Humingi ng paumanhin ang lalaki, Gong Jinhak, 5,000 taels. Hindi 20,000 taels. Sinabi ng matanda, Yizaha bilang Maing Chong, na nagkakamali siya. Talagang 20,000 taels. Kunin mo ang pera sa loob ng 3 araw at pumunta sa Jinan. Plano ni Maing Chong na bumalik sa kanyang pamilya. Pagkatapos niyang isuko ang ulo ng gagong iyon. Magkita sila sa loob ng 3 araw.